everyone! Again, this is Yana. In today's vlog, syempre, utang serye na naman tayo mga be. Okay, bagong-bago na loan up na naman to. Na kung saan pwede daw akong makairam ng 30,000 pesos sa loob lamang ng 5 minuto. Meron silang terms or maximum na payment terms daw na 180 days at interest rate as 0.09%. Okay? I-check natin lahat ang mga ito kung okay ba na pwedeng mautangan at kung magkano nga ba talaga yung pwedeng mautang kapag first time nyo namang hiram nga. At syempre, kung ilang araw yung ino-offer nila or payment terms, yung mga interest and processing fees. Ayun, yung busisihin natin sa loan app na ito. Okay, pero bago ang lahat, panoorin nyo muna ito. Congratulations nga pala sa winner natin this week. Kaya kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, abay mag-subscribe ka na po para makasali ka sa ating weekly pa cellphone giveaways. Dahil nga po tuloy-tuloy ang pamimigay natin ng cellphone bilang pasasalamat ko na rin sa mga followers natin sa aking Facebook page, sa mga subscribers dito sa aking YouTube channel at syempre sa mga nagpa-follow sa aking TikTok account. Let's get back to the topic. So ito na nga, ang pag-uusapan na naman natin ay itong si Microloan VIP Safe and Easy Loan. So actually, before or nung mga previous video ko, inagawan ko ng aking honest review itong microloan. Pero kasi ngayon, meron na naman silang isang loan app na naman na Microloan VIP. Safe and easy loan nga daw under ng Dolphin Lending Investor. So itong si Microloan, meron lang siyang 2.9 stars. So ibig sabihin, mababa or hindi maganda yung loan app na ito kung itong star yung pagbabasehan natin sa app nila sa Google Play Store. Pero yun nga, i-find out natin kung ano nga ba yung meron sa loan app na ito. 155 reviews lang yung meron. So, ibig sabihin, bago lang itong Microloan VIP. Kapag i-open nyo nga siya, may mga privacy policy na kailangan nyo syempreng basahin. And ito na, agad-agad na pambungad nga nila yung sinasabi ko kanina na Microloan VIP deposit 5 minutes, accessible amount ay 30,000 pesos at merong terms maximum ay 180 days daw, interest rate 0.09% per day. Sana nood nyo nga yung buong video na ito bago nyo i-download. Kapag tinuloy nyo ang pag-apply dito, kailangan nga nating sagutan tong personal information. Yung basic information, yung kompletong pangalan nyo, gender, at syempre yung date of birth. At ID na naman, kailangan yung mag-upload. So, ito yung tinatanggap nila, UMID, SSS card, yung TIN, yung passport, driver's license, yung national ID, yung voter's ID number, yung PhilHealth ID, postal OFW ID, at yung pag-ibig. At meron pa nga daw yung GSIS ID or pwede pa nga daw sa kanila itong GSIS ID. Next ay yung additional information like yung work information nga na kailangan nyo na namang sagutan ang mga ito, yung type, yung industry, job experience, syempre yung monthly income, at yung payday, at hindi na naman nawawala itong emergency contact na kailangan yung sagutan. Okay? So, after nun, account information na agad-agad tayo mga besh. Saan nyo ba gustong matanggap yung loan proceeds? So, pwede nga daw dito sa GCash, InstaPay, PayMaya, GrabPay, at PesoNet. At syempre, para sa akin, dito na naman tayo sa GCash nga. Kapag sinubmit nyo, the audit result will be available in 5 minutes. Please be patient. So, meron silang nilagay na assessment. The audit result will be available in 10 minutos. Don't leave or forget to come back and check your loan result. Habang inaantay natin mga beshi, balikan natin to sa loob ng 5 minuto or 10 minuto para ma-check kung ano nga ba yung possible na maging status ng aking loan application. Ay, panoorin nyo muna ito. No time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you. I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies. So, ito na nga mga beshi. After lang minuto, na-aprobahan ang aking loan application. Pero, ganito yung nangyari. Ang na-disburse lang ay 2,275 pesos.
Tapos, ang kailangan kong bayaran within 7 days lang ay 3,745 pesos. Akalain mo yon, napakalaki yung interest and processing fees niya. Like, what? 2,275 pesos yung dinisburse nila or yung matatanggap mo. Then, kailangan mong magbayad within 7 days lang ng 3,745 pesos. Napakalaki yung interest. And, nung nag-check ako mga besh sa Google Play Store, yung iba't ibang mga reviews, meron ding same experience sa akin. Okay? Na na-approve daw siya or may nag-disburse sa kanya na 2,275 pesos pero ang kailangan niyang bayaran within 7 days nga ay 3,745 pesos. Sakalain mo yon at meron pa akong nakita na ibang amount naman yung na-approvehan sa kanila, like 4,500 daw yung approve sa kanya, pero ang na-disburse lang or natanggap niya lang ay 2,925 pesos at ang kailangan niyang bayaran within 7 days or sa loob lamang ng 7 days ay 4,815 pesos. Diba? Napakataas talaga yung interest at yung mga processing fees na kinakaltas nila kasi akalain mo, natanggap lang ay 2,900 then ang kailangan bayaran within 7 days ay 4,815 pesos. Diba? Napakataas. Kaya hindi ko na naman ni-recommend. Isang loan app na naman, hindi ko nire-recommend sa inyo. Pero ayan, nasa sa inyo pa rin kung gusto nyong utangan itong loan app na ito. Kung ako yung tatanungin, hindi ko na siya uulitin. Kung ako yung tatanungin, hindi ko na siya uulitin na hiraman na utangan online or subukang umutang sa loan app na ito dahil nga po sa interest and processing fees nila. At kung meron mga nakapanood ng video na ito na may same experience sa akin, na may mataas na interest and processing fees, sana yung comment nyo yan. Or kung meron kayong na-experience na maganda man or hindi maganda sa mga collector nila, sa mga agent or customer service or sa loan app mismo na ito, sana comment nyo para mabigyan nga natin ng babala yung mga iba na nagbabalak pinangsubukan na umutang sa ganitong klaseng pautangan online. Okay? Pero kung ako sa inyo, mas gugustuhin ko pa na umutang sa 5-6 kasi diba sa 5-6, kapag wala kang pambayad, halimbawa naningil sila ngayon, wala kang pambayad, pwede kang mag-pause or pwede kang makiusap sa kanila. Pero kasi itong mga loan app, once na nag-pause due yung account mo, huwag mong asahan na maganda pa rin yung ma-experience mo dito. Makakatanggap ka ng iba't ibang text messages or mga calls at asahan mo na hindi maganda yung mga sinasabi nila sa'yo at may mga kasamang panakot yan. Hindi ko naman sinasabi na itong si Microloan VIP yung loan app na yun, pero halos kasi yung mga loan shark na may mataas na interest and processing fees, ay ganun po sila mag-message once na nag-pause due ang yung loan at hindi nyo siya hindi kayo nakapagbayad on or before yung due date. Okay? So, sana may nakuha kayo na idea sa video na ito. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din nga yung video at i-share nyo sa mga kakilala nyo. Thank you guys for watching and see you sa aking next video. Bye-bye!